Okay, good evening po at salamat sa pagkakataon na tayo po ay nagtitipon ngayong gabi at isang pagpapala po sa atin na una ay makapagpasalamat tayo sa Diyos. Sabi nga, there is always a reason to be thankful. Yung mas binibigyan natin ng pansin yung mga ginawa ng Diyos after ng mga pinagdaanan natin. So, ika nga ay makikita natin yung bakit tayo nandito ngayon, bakit nakaupo pa tayo. It is a great blessing ng Panginoon sa atin. So, sa pag-aaral po natin ngayong gabi, ay nais ko po kayong anyayahan na buksan po ninyo yung mga Bible po ninyo at dito po sa aklat po ng Job chapter 23 at babasahin ko po yung verse 9 hanggang verse 12. Okay? Chapter 23 verse 9 hanggang verse 12. Ang sabi po dito, on the left, kilala po ninyo, sa amen niya po. Okay? Chapter 23, Sabi dito, on the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed of the words of his mouth more than my necessary food. Let's pray po. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At kami ay narito at tutunghayan namin ang pag-aaral ng iyong mga salita mula sa mga talatang binasa po namin at ilang mga talatang babasahin pa namin maya-maya. I-bless niyo po ang sandaling ito. Kayo po ang patuloy ng magulat pagpala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, so sa gabi pong ito ay nais kong ibahagi po sa atin yung isang maikling pag-aaral na may kinalaman po sa pagtitiwala sa Panginoon. But we will be focusing on trusting God because of who He is. Okay? Ang pagtitiwala sa Diyos base doon sa kung sino siya. Okay? Madalas naririnig natin yung salitang, basta magtiwala ka sa Panginoon. Ang problem, pag sinabi natin yung sa mga tao, di kaya kahit tayo mag-apply, paano natin pinagkakatiwalaan ang Diyos? Ano ang basis natin? Bakit natin siya pinagkakatiwalaan? Ngayong gabi po, kasi gusto kong mag-focus dun sa itong sinabi ni Job na kung ano yung Panginoon, kung ano yung kung sino siya sa buhay niya. Alam naman natin yung story ni Job, hindi ko na po i-elaborate yan kung paano dumaan si Job sa pagsubok. Pero ipinakita po dito sa mga talata ang nakapag-aaralan natin yung karakter ng Panginoon natin. So isang bagay ang na re-realize ko as I grow as a Christian, na kapag tayo ay nagtitiwala, nakatingin tayo doon sa karakter ng Panginoon. Kung sino siya, ano ba yung karakter niya? Kasi yun po yung nagiging mahalagang elemento ng pagtitiwala natin. Hindi tayo basta nagtitiwala, mayroong foundation o sandigan ng pagtitiwala. Okay? So, mayroong ilang mga bagay dito na gusto kong i-share sa inyo na makikita po ninyo pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon ay ito yung magiging sandigan ng ating pagtitiwala. At naniniwala po ako na the very reason why Job passed the test, okay, ito yung nakita niya sa Panginoong sumusubok sa kanya. Unang-una po dito,
yung pong Job chapter 10, 12 to 13. Brother Arjan, pakibasa mo nga. Ah, In chapter 10 po, verses 12 to 13, same book of Job, Thou hast granted me life and favor, and thy visitation hath preserved my spirit, and these things hast thou hid in thine heart. I know that this is with thee. okay. Isang bagay po na makikita po natin sa karakter ng ating Diyos. He is the giver and preserver ng buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, no? Sa mga panahong may sakit tayo, sa mga panahong nailalagay tayo sa mga alanganing pagkakataon na maaaring masaktan tayo physically, o di kaya naman, ang worst is bawian tayo ng buhay. Ano ang papasok sa isip natin? Ano ang maglalaro sa isipan natin? Sa daigdig ng walang pananampalataya, maaaring mabahala sila. Maaring magkaroon sila ng mga maraming agam-agam. Pero ang Kristiyano po, pag tinignan niya, ang buhay niya, kahit dumadaan sa ganito, tinitignan niya that una, yung buhay niya, binigay ng Panginoon sa kanya. Amen. Malaki na pong blessing yung buhay tayong araw-araw. Ika nga, kung mayroon man tayong sakit, kumpara dun sa wala tayong buhay, mas malaking blessing may buhay tayo kahit may mga nararamdaman tayo. At sabi ko nga minsan, hindi lang naman din tayo at mayroong may sakit. Maaring may mga tao na mas malala pa sa atin. Pero alam ba ninyo na ito ay isang blessing na sa atin ng Panginoon. Okay? Siya yung nagbigay ng buhay at siya din ang nagpe-preserve nito. Ay, kung kukuhanin talaga ng Panginoon ng buhay na, wala naman tayong magagawa. Pero at least, we will meet our Creator after this. Yun yung advantage ng isang ng mananampalataya. At kung mapapansin ninyo, kaya dito mapapansin ninyo na anumang nangyayari sa buhay na ito, alam mo Panginoon. Kaya kami minsan, di ba, nag-aalala tayo na, at naiintindihan ko po. Kasi kami, nakaranas din kami mag-asawa, na kapag pumasok ka sa ospital, ang unang maglalaro sa isip mo, malaking pera. Iisipin mo paano mo isusustain. Naalala ko nung mangyari yan sa amin. Iniisip namin na, saan kami kukuha? Anong gagawin namin? Pag nakalabas ka na, later mo lang ma-realize kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi yung mga panahong nag-aalala ka, tapos mananalangin ka sa Panginoon, gagawa ang Panginoon ng paraan, mag-provide siya. At ang gagawin ng Panginoon, matatapos yun. Makikita mo na lang, magpapasalamat ka lang sa Kanya. Bakit po? Because God has a great concern sa buhay natin. So, kung pinahintulutan niya, siya din ang magbibigay ng mga pangangailangan ito. At kung gusto niya pang gumaling, gusto niyang mabuhay, He's the one preserving it. Gagawa siya ng paraan, tayo ang nagiging, alam sa totoo lang, maging tapat ako sa inyo, ang nagiging malaking part lang natin, yung nag-aalala tayo, natatakot tayo. Pero ang talagang gumagawa ng kaparaanan ay ang Panginoon, pinaglalakit-lakit niya mga bagay. Pero dito, mapapansin po ninyo, after na mangyari yan, nakikita po ninyo na nag-grow yung faith niyo. Nare-realize niyo yung mga bagay, ito pala yung ginagawa ng Diyos kapag dinaanan ito ng buhay ko. Okay? So, nagtitiwala tayo kasi naniniwala tayo that He is the giver of life and He is able to preserve it. Okay? Pangalawa, ang Panginoon, kaya tayo nagtitiwala because God has all the power needed for our life. Nasa Kanya lahat ang kapangyarihan. Saan po natin ito mababasa? Sa Job chapter 42, 2-3. Brother Mark, pakibasa mo nga ito. Job chapter 42, 2-3. Alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Wala kang layunin na mahahadlangan mo.
Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking nasambit ang hindi ko nauunawaan. Mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Okay. Ang sabi po doon sa unang part ng verse na to, especially in verse 2, I know that thou canst do everything. Amen. Kaya mong gawin lahat. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. So kung bakit ako nagtitiwala sa Kanya? Kasi ang nasa isip ko, ang Diyos, kaya niyang gawin lahat. Nasa Kanyang kapangyarihan, walang bagay na hindi niya kayang gawin. May mga bagay nga na kaya niyang gawin more than I could think. Okay? So, ito pong kakayanan ng Diyos na ito, ito yung dahilan kung bakit tayo nagtitiwala. Kasi kung hindi po naniniwala na God is able to do this, mahirap magtiwala sa Panginoon. Kaya di ba, madalas natin yung Luke 1:37, all things are possible with God. Walang imposible sa akin. Bakit? Kasi makapangyarihan po ang ating Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga minsan, for us to realize the power of God, we need to see how limited we are. Kanina kasi sinasabi ko kay Ma'am Alma, normal sa isang Kristiyano na makaramdam na parang, alam niyo yun, bibigay ka na susuko. Kasi nagpapatunay lang yun how limited we are. Okay? Ipinapakita nito ang katotohanan na mayroong yugto ng buhay na hindi natin kaya. May mga bagay na it is beyond our capacity. In fact, kahit nga yung sabi nga ni Job, hindi ko maisip, hindi ko maintindihan. Diba? Kasi wala tayong ganong kakayanan, kapangyarihan na maunawaan ng lahat. Pero mapapansin po ninyo, kaya tayo nagtitiwala sa Panginoon kasi makapangyarihan siya. At ito ang napakaganda sa katotohanan to. No? God is not intimidated by our weakness. Sabi ko nga sa isang mensahe ko sa church, the first, yung pinakang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan para ma-experience natin ang kapangyarihan ng Diyos is when we accept how weak we are. Kapag dumating yung punto na kaya mong sabihin sa Panginoon, hindi ko kaya. Mahina ako. Binibigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos sa buhay. Sabi yan, Brother Arjan, doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Pakibasa nga, Brother Arjan. In 12 verse 9 of 2 Corinthians, ang sabi po dito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay. Mapapansin po ninyo no, na si Apostle Paul, nagbago yung perspective niya in regards with weakness. Ano ba yung weakness ni Apostle Paul dyan? Mapapasa niyo yan dyan sa verse 8. Meron siyang physical weakness, meron siyang sakit. Hindi niyo makikita dyan na nung mag-pray siya, tinanggal ng Panginoon yung sakit. Kundi, ang nangyari, ang sabi ng Panginoon, habang nandyan yung sakit na yan, I will strengthen you. Papalakasin kita. Sometimes, ito yung kapangyarihan ng Diyos, makikita ninyo, no? Kasi tayo, siguro makakain natin ng mga instant food. Alam niyo yung mga pagkain natin ng instant food, yung nagmamadali tayo, yung gusto natin, pag may problema tayo, we want God to easily fix everything. Dahil alam naman natin makapangyarihan siya, parang gusto natin, ano yung pakapin naman, tapusin mo na agad itong problema. Baka tanggalin mo ito para medyo maganda yung pakiramdam namin as a Christian. Pagka ganun, hindi natin naiintindihan kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Para lang natin tinignan ng Diyos as an ATM machine. Pero mas na-experience natin ang kapangyarihan ng Panginoon when we pass through to that trouble,
when we experience na habang nandun ka, mayroon kang problema, pero habang nandun ka, pinalalakas ka ng Panginoon. It's like the 3 Hebrew children. Alam niyo yung nangyari doon sa 3 Hebrew children? Ipinasok sa pugon, nagliliyab na apoy, pero hindi sila nasasaktan. Kasi kung sila lang talaga yon, masasaktan, masusunog sila. Pero bakit hindi sila nakaranas ng sakit? Kasi nga, nandun yung kapangyarihan ng Panginoon. So, ito yung point ko po, na sa kapangyarihan ng Panginoon, most of the time, He will allow us to pass through for us to experience His power. Number 3, ito yung maganda din ito na pag-unawaan natin. Kaya ako nagtitiwala sa Panginoon, hindi lang He is the preserver and giver of life. And number 2, He has all the power needed for this life. And number 3, kaya ako nagtitiwala sa Panginoon, He has all the purpose for our life. Job chapter 23 verse 10. Pakibasa ka, Brother Arjen. 23:10. But He knoweth the way that I take when He hath tried me. I shall come forth as gold. Okay. Meron akong nakita sa Facebook. Dinify niya yung 3 mahalagang salita na nararanasan natin. Una, yung depression. Kaya tayo nadidepress dahil may mga nangyari in the past. So, pag may mga nangyari in the past, tapos nabibigitan ka, ang tawag dun is depression. Tapos sabi niya, kapag ikaw ay nabibigatan sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ang tawag doon ay stress. Kasi niyo ba pag may trabaho kayo? Nakikita niyo kasama, nai-stress kayo at the present. Tapos, the third word is anxiety. Ang anxiety is, you overthink what would happen in the future. Ibig sabihin, hindi pa siya nangyayari, pero nag-aalala ka na ng sobra. At alam ba ninyo, itong problema natin, okay? Nag-aalala tayo, nabibigatan tayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan at sa mga paparating pa lang. Eh, pag itong 3 ito nagkumpul-kumpul sa buhay mo, talaga mabibigatan. Pero alam nyo, somewhere habang nangyayari yan, we have to understand yung purpose ng Panginoon. Bakit ba nangyari yung nakaraan? Bakit ba nangyayari ito ngayon? Okay? At bakit mangyayari yung hinaharap na minsan ay kinakatakutan natin at kadalasan yung kinakatakutan natin hindi nangyayari. So ano pong punto ko dito? Ang sabi ng Bible dyan, but He knoweth the way that I take. When He had tried me, I shall come forth as gold. So ibig sabihin, God holds the key to the purpose of everything. Merong layunin ng Panginoon. Bakit tayo natatalo? Bakit hindi binibigay sa atin? Bakit hindi nangyayari sa atin? Bakit nawawala ang isang bagay sa atin? Kung titignan natin yung natural na events ng buhay, we will be discouraged. Alam niyo kung ano makikita natin? Makikita natin yung kamalian, una, ng sarili natin. Makikita natin yung pagmamalabis ng ibang tao. Makikita natin yung mga ginagawa ng mga tao na hindi maganda sa atin. But, when we see this in God's purpose, makikita natin na, bakit naman talagang hindi sa akin? O baka naman sa akin, hindi sa panahon ito. Yun yung makikita ninyo. Minsan, may kanina I was, isa sa pinapakinggan ko ngayon, ewan ko na narinig na ni Marco, si Napoleon Hill. One of the great American author, Christian author. Meron siyang sinabi, yung, how do you know that God is saying yes? Ang paliwanag niya, God always say yes. Pero hindi ibig sabihin, pag sinabi ng yes, naiintindihan mo ngayon.
yung yes ng Panginoon baka iba doon sa timeline mo. Maaaring ang yes ng Panginoon probably next year. Pero yung timeline mo, ngayon. Halimbawa, Lord, kailangan ko to kailangan ko to sa Sunday. And God said, yes. Pero yung timeline mo sa Sunday, pero ang timeline ng Panginoon iba. So, ang struggle natin is not so much on kung sasagot ba ang Diyos o hindi. Ang struggle natin is, ipinipilit natin sumagot ang Diyos sa gusto natin. Okay? Ay alam po ninyo, ang Panginoon, hindi po siya gano'n. He always deal things according to His perfect time. Why? Because He has all the purpose. Sometimes, our thought of delay is God's perfect time. Nahuli yata ang Diyos. Sinadya yun ng Diyos na ihuli. Bakit? Kasi iyon yung nang gusto niyang mangyari. Kasi hindi natin alam, na akala natin na huli ang Diyos, pero ang totoo, sinasadya yun ng Diyos sapagkat yun ang perfect timing niya. So for us, parang, delay na yan. Pero hindi yung delay sa Panginoon. Bakit po? Tinitingnan po natin dito yung purpose ng Panginoon. So yun po yung number 4. Nagtitiwala ako kasi may layunin ng Panginoon. Pero kapag hindi na po natin napagtiwalaan yung purpose ng Panginoon, mahihirapan po tayo magtiwala sa Kanya. Pang-apat po. Ang pang-apat po is verse 13 and 14 ng Job chapter 23. Brother Mark, pakibasa nga ito. Job 23, 13 to 14. Ngunit siya'y hindi nagbabago, at sinong makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang dinanasan, iyon ang kanyang ginagawa. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Okay. Ang sabi dyan, ang Diyos ay hindi nagbabago. No one can change His mind. So, ibig sabihin, minsan iniisip natin na a good prayer can change the mind of God. A long prayer can change the mind of God. No. Minsan may mga paniwala pa nga, pag nag-fasting ka, parang nabago mo yung isip ng Diyos. No. No amount of human religious activity can change the mind. In fact, alam niyo, sa totoo lang, pag nag-fasting ka, hindi ang Panginoon na nagbabago. Ang nagbabago, tayo. Kaya halimbawa, subukan nito, yung magbabad kayo sa panalangin. Mag-spend kayo whole day praying to God. Mapapansin po ninyo, yung panalangin nyo, nagkakaroon siya ng changes. Mapapansin mo na, ang laman ng panalangin mo, hindi na yung gusto mo. Ang laman ng panalangin mo, Lord, kung anong kalooban. Ikaw ang binago ng Panginoon. Kasi nung nagsisimula ang manalangin, marami kang petition, marami kang gustong mangyari. Pero habang tumatagal ka na nagpipray, nagbabago. Ang prayer mo na katulad ng prayer ni Jesus Christ, not my will, but your will be done. Ganun na. Kaya po, hindi po, ang panalangin ay hindi para mag-suggest tayo sa Panginoon. Okay? Para magsabi tayo. Kaya nga, kaya ako nagtitiwala sa Panginoon kasi hindi po siya nagbabago. Walang no amount of things na maapektuhan ang desisyon niya. Isipin niyo po ano. Kung ang Diyos ay naapektuhan ng, halimbawa, kakulangan natin. Halimbawa, minsan, tayo ba palagi ba tayong tapat sa Panginoon? Ako ba palagi pa akong tapat sa Panginoon? Minsan, ang mindset ng mga, kaya ka nagkaganyan kasi hindi ka tapat sa Panginoon. This is something, it is a human thinking. Nakala natin ang Diyos tumutugon dahil may nagagawa tayo na sobrang bigat at sobrang We know na kapag ang Diyos po nagdisiplina sa kanyang anak o nag-judge sa kanyang unbeliever, matagal na pong nasa isipan niya yun. Naintindihan niyo po ba? Hindi po yung gagawin ng tayo iba yung mga anak ko, napapalo ko yan.
halimbawa, papaluin ko sila dahil meron silang nagawang kasalanan ngayon. Di ba? Pero hindi ko yung naisip last month. Hindi yung papaluin ko sila sa September 30. Wala akong ganun. Di ba? Ibig sabihin, wala akong kakainin ganun. Pero ang Diyos, bago mo pa gawin isang bagay, alam tayo ng Panginoon. So, ang pinupunan ko po dito, nothing influences the counsel of God. We cannot change Him. Kaya nga, alam niyo, napakalaking blessing niya, na kahit hindi tayo faithful, He remains faithful. Ngayon, we are encouraged to be faithful because it is a normal thing to do because we have a faithful God. Amen. We are encouraged to do service to God because God is worthy of our worship. Pero huwag niyo pong isipin na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi para ang Diyos ay may makuha tayo sa Kanya. Hindi po. Kasi kahit hindi po natin yung gawin, it is in His power to bless us. Okay? Kaya po kung titignan po ninyo, hindi nagbabago ang ating Panginoon. The time I got saved, maligtas po ako, August 31, 1988. Hanggang ngayon, hindi ko nakitang nagkulang, nagbago ang Diyos. Okay? Pero maraming pagkakataon, ako ang maraming pagkukulang. Maraming bagay na hindi ko nagagawa na dapat. I should have done this, o ginawa ko dapat yan, o pinakinggan ko dapat ang Panginoon. Pero sa usapin ng pakikinig, ang Diyos palagi nakikinig eh. Palagi siyang nandiyan eh, hindi siya nagbabago. So, kaya po, napakasarap pagtiwala sa Panginoon kasi He never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 13. Hindi po siya nagbabago. Kaya po, itong apat na to, at alam ko marami po tayong pwedeng pag-usapan. Makaabutin po tayo ng pag-usapan natin lahat yan. Ayaw naman na po natin gawin yung kasi may mga iba pa tayong gagawin po. Pero itong apat na ito, iiwan ko po sa inyo. Hindi lang tayo basta nagtitiwala sa Panginoon. Alam natin itong pinagkakatiwalaan na ito. Na itong pinagkakatiwalaan ko, ito yung may hawak ng buhay ko. He knows the things about my life. Alam niya. Yung sekreto nito, alam lahat ng Panginoon. Alam niya kung kailan yan magtatapos. Pangalawa, kung may kailangan lakas ang buhay na ito, magtitiwala ako sa Kanya kasi nasa Kanya ang kapangyarihan. At may mga bagay na hindi ko naiintindihan, alam niya ang mga layunin kung bakit nangyayari ito. At panghuli, magbabago ang maraming tao pero hindi magbabago ang ating Panginoon. He will remain who He is. And that is the thing about when you trust a God who never change. Ibig sabihin, mula nung bata hanggang matanda, pwede mo siyang pagkatiwala kasi hindi siya nagbabago. And I hope po mga kapatid, this is itong mga bagay na ito, makatulong sa atin in shaping our spirituality sa pagtitiwala sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Ang dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa amin ay hindi exempted sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Ika nga, Panginoon, may mga panahon hindi kami nagkakasabay sa Kanya. But when the time na pinahintulutan mo, hindi mo kami pinapabayaan, nag-iisa kami doon. Yes. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, because sinasamahan mo kami as we pass through with different testing. Kasi alam mo kung dapat ang kalooban mo sa mga atin. Lord, sa oras na ito, we continue to pray for Brother Mar, kay Sister Alma, kay kanilang mga kabigatan, lalo na sa pagkakasalit ni Kuya Mar. Dalangin namin na kilang Diyos na kayo po patuloy na mag-iwan. We are praying, claiming that you completely heal him. Bigyan mo siya po, Panginoon, ng recovery
recovery at patuloy na maging malakas siya hanggang muli makakasama namin siya sa mga gawain sa social. Gayun din, financially, patuloy, biyayaan niyo po sila. Wala naman po kami ibang pwedeng hingan. Ang pangunahing hingan ng tulong namin, kahit sa larangan po ng punas. Kayo po, Panginoon. Kayo din ang mag-decide kung gagamit po kayo ng mga tao to provide. At we entrust this thing, Panginoon. So, kayo po ang kapalitan. I-bless nyo din ang tahanan ito, kayo, Brother Mark, Sister Charmaine, their desires, Panginoon. Patuloy, pangunahin niyo po sila. At ang buong lugar na ito, Panginoon, mga nakatira po dito, ay patuloy na pagpalain ito. Ganyan din ang Brother Argel, Panginoon, ay patuloy na Panginoon. Salamat po, Ama, purihin po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless.